Bantay sarado lagi si Mary Ann sa pinapasukan niyang tindahan ng bike sa Masbate City. Sa panahon daw kasi ngayon, delikado na, baka may umahas ng kanyang mga tinda. Ihilang daw ang pahinga. Kaalis lang ng walk-in client namin, so nag-CR break muna ako. Pero hindi sukat akalain ni Mary Ann na sa kanyang pag-CR break, maiihi naman siya sa kaba. Nung bubuhusan ko yung toilet, hindi bumababa yung tubig. So, syempre, nagtaka ako. Merong brush doon na panglinis ng CR. Inukay ko siya. Hanggang meron siyang nakita. May lumilitaw. Lilinisan ko sana. Napansin ko yung dila po, lumalabas siya. Na-confirm ko na ulo ng ahas. Syempre, natakot ako. Baka biglang lumabas siya sa toilet. Pumunta ako sa barangay hall, nagpatulong ako sa kanila. Agad naman daw sumaklolo ang naka-duty noong kagawad na si Ramir at ang traffic enforcer na si Romel. Pagdating rito sa yung ahas, katingala sa bowl. Malaking ahas. Yung ulo, parang isang lapad na kamay. Kung basta-basta tukutin mo yung tutuklawin ka talaga yun. Sina Romel at Ramir, tinangkang alisin ang nakabarang sawa sa kubeta. Nanulo niya na naipit na. Hinila na namin to. Pero ang ahas nagpumiglas, kaya nakipag-tug of war pa sila rito. Patay na, hindi naman ako. Yun, natagalan pa kami kasi malakas yung ahas. Kaya ang mga kawani ng barangay nagbayanihan na. Yang humihila, 4 na tao. At makalipas ang mahigit 2 oras, Bumigay din yung ahas. Patay na yan? Ayawan sana. Takot talaga, Panginoon. ang sawa sa inidoro, unti-unti na nilang nahila. Panginoon, napakalaki mo naman. Very big. At tumambad na nga sa kanila ang kabuuang haba at laki ng sawa na nasa 2.5 meters ang haba. Yung mga kasama kong iba, nagtakbuhan. Hindi ko na makalain na ganun pala kalaki at kahaba. Pero paano nga ba nagkaroon ng sawa sa kubeta ng tindahan ni na Mary Ann? Ang daming mga espekulasyon po. Ano ang balak nila sa nahuling sawa? Pero sa mga nakapanood ng pagkuha nila ng ahas, bakit marami ang umalma? Ayaw na, ano yan? Dili naman na makakagat, kuya. Kasi naawa rin naman ako sa ahas. Sige, ilang. Ano ba talaga ang ginawa nila sa ahas na nakita sa inodoro? Hindi naman namin intensyon na saktan yung ahas. Para mabuto ng liyog. Ang ebidensya, Ayaw na, ano yan? Dili naman na makakagat, kuya. susunod na. Halos maihi sa takot ang mga empleyado ng tindahang ito sa Masbate City nang sa kanilang inidoro may bumarang sawa. Lilinisan ko sana, napansin ko yung dila po, lumalabas siya. Na-confirm ko na ulo ng ahas. Siyempre, natakot ako. Baka biglang lumabas siya sa toilet. Agad silang humingi ng saklolo sa kagawad at sa naroon din noon na traffic enforcer. Hinihila namin. Lumalaban yung ahas. Medyo natagalan pa kami kasi malakas yung ahas, malaki. Kaya si Ramir nagkaideya. Ay, umanap ako ng PVC. Kasi yung ahas, matagal umahon. Bumalik pa ilalim. Sige, ilang. Oh. Gutong. Kaya binuhusan pala nila ito ng bleach. Para lumabas yung ulo ng ahas. Para mabuto ng liyog. At nung umahon na ito ng bahagya, Sabi ko, hilahin mo na yung tying wire. Hila niya, sakto, nakapasok talaga sa ulo. Nanulo niya na naipit na. Hinila na namin to. Mahirap kung makalabas yung ahas malaki. ang walang kalaban-labang ahas pinagpapalo nila sa ulo ng tubo. Ayaw na, ano yan? Dili naman na makakagat.
ang purpose nila, bakit hinampas yun? Para mawala ng malay. Sabi ko, ala, yung paghampas na mamamatay yun. Kaya sinisit, kasi naawa rin naman ako sa ahas. Ayaw na, ano yan? Lumalaban yun eh. Nung nanghina na ang sawa, itinali nila ang leeg nito sa tubo gamit ang alambre. Hina. At saka hinila palabas ng inidoro. Humihila 4 na tao. Paunti-unti sabi ko, wag biglain. Medyo paalalay lang ang paghila. Pag hinihila namin, lumalaban yung ahas. Hanggang nalahati na, pinatalian ko ulit yung katawan para sigurado na hindi makawala. Trapo. Panginoon, napakalaki mo naman. Very big. Wow. Nung tuluyan na raw bumigay ang sawa, sakalang nila ito natanggal sa kubeta. Di na nangyari, hinila ng mga kasamahan ko palabas, papuntang kalsada. Doon, tuluyan na namin siya ipinasok sa sako. Tapos dinala namin sa barangay. Ay, saan ba na sa ako? Saan mo? Doon na. Sabay na, kaya niya na buon. Linigay namin sa sako, buhay pa yun. Buhay pa. Parang nabunutan ng tinik kasi nakuha na nga siya dito sa toilet. Ang nahuli nilang ahas, isang reticulated python. Madalas sila nakikita talaga sa tubig, lalo na sa mga creek. Sanay na sanay sila mag-travel through water. Pero paano naman kaya napunta sa inidoro ng pinapasukang tindahan ni Mary Ann ang sawa? Pumasok dun sa PVC, yung sa may tangke ng CR. Usually, yung mga snakes, pag nag-hunt sila, sinusundan lang nila yung scent, yung usually mga daga. So, minsan, napapadpad sila sa sewage natin, and habang sinusundan nila yung scent trail, napapadpad, hindi nila napapansin, naliligaw na pala sila, papuntang inidoro natin. Kamusta na rin kaya ang ahas? Buhay pa. Pagpunta namin doon, namatay na yung ahas. Medyo malakas yung pagkatali sa leeg niya. Kaya siguro sir, yun ang naging sanhi ng kamatayan niya. May nalabag nga ba sa paraan ng ginawang panghuli sa sawa sa inidoro? Nung hinuli siya ng alambre, parang nasakal siya eh. Pagkatapos pinapalo-palo pa nila. Ano yung point nung pagpapalo, 'di ba? Syempre, to hurt the snake, to immobilize it, 'di ba? So cruelty talaga siya. Kaya nga namatay yung ahas. Pero depensa ni na Romel at Ramir. Hindi namin sinaktan yung ahas. Hinilala lang ito labas. Wala na kaming ibang proseso kung paano gawin. Kaya yun ang pinakamagandang paraan na naisip ko, naglagyan siya ng trap. Medyo marahas yung paraan na ginamit nila para mahuli yung ahas, pero hindi naman din natin talaga sila masisi dahil sino ba naman talaga yung mga eksperto sa pag-handle ng mga ahas, hindi naman lahat tayo. Nag-act lang sila based dun sa urgency ng situation na akala nila bigla na lang talagang lalabas ng biglaan yung ahas dun sa kubeta, pwedeng makagat, pwedeng makatuklaw at makamandag. Pagbigay alam nila sa kinaukulan para hindi na masaktan yung hayop. Kami po ang nahuli niya ng ahas na yan. At dinala namin doon sa Masbate City na tinatawag na TNB or Protected Area. Maaring tama naman yung response kung meron itong panganib na idinulot sa buhay ng pamilya. Ngunit kung wala namang idinulot na panganib sa buhay ng tao, hindi ito pwedeng saktan o patayin. Wala kaming kagustuhan na masaktan yung ahas. Gusto lang talaga namin mahuli siya, din makatulong sa komunidad sa barangay nursery at maibalik sa kanyang tirahan. Sa insidenteng ito, sino ba talaga Ayaw na, ano yan? Dili naman na makakagat, kuya. ang dapat katakutan?